Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. At pwede kong sabihin niyo muna sa inyong mga katabi, Happy New Year, kapatid. Amen. So, iba-iba man tayo ng kwento ng 2024, hindi natin may kakaila na sinalubong pa rin natin ang may Diyos ang 2025. Amen. So, ngayon po ang unang Sunday, hindi lang po ng Enero, kundi ng taong 2025 at napakaraming salamat po siyempre sa ating Panginoon dahil sinustain niya po tayo sa isang taon. At ngayon ay isa na naman tayong taon na karapat-dapat po tayo bilang mga Kristiyano na ma-excite. Kasi alam ko, napakaganda ng plano ng 2025 para sa atin ang ating Diyos. Amen? Amen. So ngayon po, bago po tayo magsimula, mananalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa isa na naman pong Sunday, Panginoon. At dinala niyo po ang bawat isa dito, Lord God. Lord, salamat po sa katapatan niyo, Lord God. Hindi man po kami, Lord God, naging tapat sa inyo sa loob ng isang taon, Lord God. Pero kahit kailan, Lord God, kayo, Panginoon, ay palaging tapat sa amin at sa aming pamilya, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Lord, sa pagbubukas ng taong ito, Lord God, sa unang linggo, samahan niyo kami, Lord God. Salamat po sa pagsama niyo sa gawain ito at patuloy niyo kaming samahan, Panginoon. Lalo na po ngayon sa pagbibigay ng inyong salita. Nawa po, Panginoon, ang bawat puso ng bawat isa, Lord God, ay bukas. Nawa, Panginoon, ang bawat isa, Lord God, ay ang lahat ng merong tahinga ay makinig, Panginoon. Ang lahat, Lord God, dito ay uuwi, Lord God, na narinig ang inyong boses, Lord God, ang inyong mensahe sa bawat isa, Lord God. Maraming salamat po muli in Jesus' name. Amen. So ngayon po, topic natin ay the forgiving Father. Wait lang. Water break. Alam niyo po itong kwentong to, pinagdan lang natin ang title kasi ang pangalan nitong kwentong to, ang alibughang anak. Pero parang mas maganda ibida natin yung mapagpatawad na ama. Luke 15:20, but while he was still a long way off, his father saw him, and he was filled with compassion for him, and he ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Ngayon po, ito pong kwentong ito ay, alam ba natin lahat? Pag ganito, alibughang anak. Alam ba natin itong kwento na to? Ito po ay ayon sa maraming Bible scholars, ito daw po yung pinakamagandang sa lahat po ng talinghaga ng ating Panginoon. Lahat sila, pag tinanong, ano yung pinakamagandang parable sa lahat po ng mga Bible scholar, theologian, pastor, lahat po ang sasagot nila sa inyo, ito pong kwentong ito, ang alibughang anak. Ito na po ang best at isa sa pinakasikat, hindi lang sa believers, pati sa unbelievers, ang alibughang anak. Pwede po ba tayo tumayo sa pagbabasa ng kwento ng talighagang ito ng ating Panginoon? Lucas 15:11-32, ang dalawang anak. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sabi niya sa bunso, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, bigay po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinatingan ng ama ang kanyang ari-arian. Verse 13, pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. 14, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutong sa lupain iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Verse 15, namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo, ibilang na lamang ninyo akong isang inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo.
Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan niyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang buya at tayo'y kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito'y namatay na. Ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nung umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong meron sa atin?" Verse 27, "Dumating po ang inyong kapatid," sabi ng alila. "Ipinapatay niya ng inyong ama ang pinatabang buya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay, ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Verse 29, "Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinusuway. Ngunit minsan hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak niyo to, nalumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae. Ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang buya." Verse 31, sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan." Pwede na ba tayo makaupo? So napakaganda po ng istoryang ito, talinghaga na ibinigay ng ating Panginoon. Ito po kasi ang nangyari dito sa Lucas 15. Di si Jesus, normal lang na di ba po ang alam natin ng ating Panginoon ay napunta bayan-bayan, tapos nag-share siya ng mga mensahe. Itong mga tax collectors, hindi nila trip si Jesus. Tax collectors, yung mga Pharisees, hindi nila trip si Jesus. Bakit? Kasi kaibigan siya ng mga makasalanan. Kaibigan daw siya ng mga tax collectors. Etong mga Pariseyo, ayaw nila ng gano'n. Bakit ka? Ikaw, kiniklaim mo na anak ka ng Diyos, makikihalubilo ka sa mga taong marurumi. So ayaw nila doon. Tinanong nila bakit ginagawa ni Jesus ang ganong gawain. Bakit ka nakikihalubilo sa mga makakasalanang tao? Ang sagot ni Jesus po ay 3 talinghaga. Yung una po, yung nawawalang tupa. Sinundan pa ni Jesus ng nawawalang pilak. At ito po yung ikatlo, ang alibughang anak. Na para nga sa marami, ito nga po ang pinakamaganda sa lahat ng talinghaga ng ating Panginoon. So nais niyang sagutin yung akusasyon sa kanilang mga Pariseyo. Bakit ang tulad mo ay makikihalubilo sa mga maruruming tao? Kung ikaw talaga ang sinasabi mo na ikaw ay Diyos, ikaw ang anak ng Diyos, pinadala para sa kaligtasan namin, bakit ganyan ka? Bakit ka makikihalubilo? Ngayon po, papag-aralan natin yan ngayon. Ngayon po, gusto ko rin lang pong pagbitin sa atin na sa ngayon po, ang henerasyon natin, ito ang tawag. Fatherless generation. Bakit tayo tinawag ng fatherless generation? Hindi po tayo ngayon tulad noon na ang lahat ng mga lalaki, ang lahat ng mga ama ay pupunta sa gera. Kaya malimit ang mga tahanan, wala talagang ama. Nanay lang, tapos mga anak. Kung sino yung panganay na lalaki, siya yung tatayong ama. Pero ngayong oras na ito, na wala namang pong gera, pero ang tawag po sa mga sa henerasyon natin ngayon, we are a fatherless generation. Bakit? Dahil mas pinipili po ng mga ama na umalis sa mga tahanan nila, sa mga pamilyang kanilang binuo. Pwede naghiwalay ang mag-asawa, pwede ayaw na lang talagang panindigan ang kanyang anak. Kaya po ang mga kabataan ngayon, lumalaki sila, wala silang ama. Ayaw po ang tawag sa atin, hindi lang po itong isang lugar, kundi buong henerasyon, sa buong mundo, napakaraming tahanan ang walang ama. Pero nakakalungkot isipin kasi napakalaki pong impact ang merong ama sa isang bata. Minsan masabi natin, yung po yung laging hinayin po ng aking tatay. Minsan, ang nanay nyo yan, nag-aalaga sa inyo, pero hindi nyo alam magsakripisyo ng isang ama. Totoo naman. Mas nakikita lang natin kasi ang isang ina, pero hindi po natin alam, napakahirap matawag na isang henerasyon na walang ama. Alam niyo po ba na kapag ang isang ina ng tahanan nakakilala sa Panginoon, maliit na chance lang na madadala niya yung anak niya. Pero pag ang ama ng tahanan makakilala sa Panginoon, 91% madadala niya buong pamilya. Ganun po kalaki ang impact ng isang ama ng tahanan.
So nakakalungkot matawag tayong fatherless generation. 3 sa 4 na bata, walang ama sa bahay. Baka po dito lang sa atin sa simbahan na to, ilan po yung magsasabi, lumaki ako walang tatay. Hindi ko nakilala tatay ko. Lagi siyang wala. Nandiyan man siya, lagi nang binubugbugin nanay ko. Parang wala akong ama. 3 po sa 4 na bata, walang tatay. 63% po ng kabataan na nagpapakamatay, tanungin nyo kung may ama sa bahay, wala. Mas likely po ang isang bata mag-commit ng suicide dahil nakaranas po siya lumaki nang wala po siyang father figure. 90% ng mga bata na homeless, na naglayas, runaway, yung mga bata po sa lansangan, wala pong tatay. Napakalaking porsyento. 71% po nang tumitigil sa pag-aaral ng mga bata pag tinanong mo kung meron ba silang ama sa bahay, may kinilala ba silang tatay, wala po. So nakakalungkot itong mga statistics na ito. Nakakalungkot pero ito po yung katotohanan natin ngayon sa henerasyon na ito. Tulad ako na sabi ko, baka dito lang po sa simbahan na ito, ilan po tayo ngayon at ilan ang magsasabi, lumaki po ako walang ama. O kaya meron akong ama pero hindi siya mabuting ama. Nakakalungkot po, kaya po tayo tinawag na fatherless generation. So kung kayo man po ay isa sa matatawag natin kabilang sa dahilan bakit po tayo merong fatherless generation, yung tahanan niyo mismo ngayon ay walang ama. Gusto ko pong sabihin sa inyo na meron pong ama ang henerasyon natin. Meron pong tatayong ama sa mga anak ninyo at merong tatayong ama sa inyo kung wala pong tumayong ama sa inyo habang lumalaki kayo. At yun po ang ating Diyos na nasa langit. Hindi lang po Diyos ang nais na itawag natin sa Kanya. Ang tawag po natin sa Kanya ay Ama. Ano po yung sa panalangin? Ama namin. Dahil alam ng Panginoon, napakaraming bata ang gusto ng isang ama at napakaraming bata hindi pinili ng kanilang mga ama. Kaya sinasabi po ng Panginoon ngayon, hindi ka man pinili ng ama mo dito sa lupa, anak, pinili kita. Ako ang magiging ama mo. At pipiliin kita araw-araw, hindi kita sasaktan, hindi ka makakarinig sa akin ng masasakit na salita, at kailanman hindi mo mararanasan na hindi kita mahal. Ako ang ama ng mga walang ama. Siya po ang ama ng fatherless generation. Meron pong ama ang henerasyon natin, ang ating Diyos na buhay. Ngayon po, sabi nga natin, ang isang ina, kasi po sa isang tahanan may ama, may ina. Ang ina, talagang nurture, pag-aalaga. Anong kailangan mo para lumaki? Pagkain, pag-aalaga, nandyan yan. Pero alam niyo ba ang ibibigay ng isang ama? Pagkakakilanlan. Identity. Kaya ang apelido, di ba, sa ama? Kasi nga, pagkakakilanlan na yun, mula nang isinilang ka, lahi ka na ng ama mo. Kasi yun po ang ibibigay ang pagkakakilanlan. Kaya ang mga taong wala pong identity, doon po sila naghahanap, sino nga ba talaga ako? Ano nga ba talaga ako? Sino ba ako dito sa mundong ito? Kung ngayon po, kung wala po kayong identity nung lumalaki, sana po tanggapin niyo ang katotohanan ito. Meron kang pagkakakilanlan. Anak ka ng ating Diyos. At walang sino mang makakapag-alis din sa inyo. Kasi oras na bitawan mo yung identity mo, doon na tayo magwawala. Magiging tulad na tayo ng alibughang anak. Mapupunta at mapupunta tayo sa kasalanan. Pero sa kwento natin ngayon, paano nga ba kung ang isang anak ay kinalimutan at iniwan ang kanyang pagkakakilanlan? Ang pinakamaganda pong nangyari sa kwentong ito, bumalik siya. Bumalik siya at binalik sa kanya ng Panginoon ang pagkakakilanlan sa kanya. Ngayon, tingnan natin, sino ba itong mga character sa kwento natin? Nabasa na po natin kanina, di ba? Una po, this generation has a father and he is God. The rebellious son. Sabi dito sa the rebellious son, so alam niyo na naman sino yung rebellious son, di ba? Yung bunso. Malimit talaga yung mga bunso. Medyo ko. The rebellious son dito. Yung bunso po ito. Verse 11, sabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at hinatingan ng ama ang kanyang ari-arian. Sa kultura po nila, ang ibig sabihin po ng pagkuha ng mana dahil po siya yung bunso, 1/3. So kung ang ating ama dito ay may 10 milyon, yung 3.3 million po na ibibigay niya sa anak ng ito na naglayas. Bigay mo sa akin ang aking mamanahin. 1/3 po ng kayamanan ng ama nung oras na yun ay ibinigay.
Ito pong rebellious son, paano natin masasabing rebellious yan? Hiningi niya yung mana niya sa tatay niya habang buhay. Sana sinabi niya na lang na ang tagal mo kasi mamatay eh. Ganun din eh. Kinuha niya yung mana niya sa tatay niyang buhay. So, gaano katindi ang request ng ito, ng batang ito, ng bunsong anak na ito sa ama niya? Parang hiniling mo ang kamatayan ng iyong ama. Dahil ang mana, makukuha lang yan pag namatay, di ba? So, parang pinamukha niya na hindi na kita kailangan ngayon. Kailangan ko yung pera mo. Ibigay mo sa akin yung pera mo. Ibigay mo sa akin yung mana ko. At mula nyo, nagrebelde na po siya. Minsan ganun tayo sa Diyos. Hindi natin gusto ang Diyos. Ang gusto ko yung blessing mo. Ibigay mo lang sa akin yun, nakalimutan na kita. Dahil ang gusto ko lang ngayon, yung kasiyahan ng mga pangako sa akin ng kasalanan. Minsan, i-deny natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos at ang pagmamahal niya dahil nakakapasok po sa atin ang kasalanan. Verse 13, pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Pumasok na naman ang kasalanan dito sa kwentong to. So napakasakit po sa ama nung ginawa sa kanya ng anak niyang ito, ng bunso niyang anak. Lahat po ng kasalanan masakit para sa ama. Ito yung pinakamatindi sa kwento, kaya yan na yung extreme na kinuwento ni Jesus eh. So lahat po tayo dito, meron pa magsasabi dito na, ay ako sister, hindi po ako nagkakasala. Mula pag-gising ko hanggang ako'y matulog, nakaka-bless po ako sa ating Panginoon. Wala. At gusto ko pong masabi ngayong oras na ito, ang katotohanan nito, lahat po ng kasalanang ginagawa natin, masakit po sa Panginoon. Hindi lang po ito nagre-record si Lord na ano ba yan? Si Aimee, ayan na naman. O si Vilma, mali na naman. Bawat mali po natin laban sa kanya, masakit para po sa ating Ama. Kasi mas pinipili po natin ang kasalanan, yung kasinungalingang sinabi sa iyo ni Satan, kaysa sa kanya. So oras na sinira po natin ang lahat ng kautusan ng ating Panginoon, dinudurog din po natin yung puso niya. Kala din ng oras na ito, hindi lang pinanggit, gano'ng masakit para sa isang ama yung ginawa ng anak niya ito. Noong oras na yun na hiningi sa kanya yung mana, umalis, tapos makikita niya na mapapabayaan nito yung sarili niya. Napakasakit po. Kaya po para sa isang ama, sa ating Diyos, siya po ang ama natin. At hindi lang po siya Diyos na kailangan sundin niyo ko, sundin mo lahat na gusto ko. Siya po ang ama natin. At ayaw po sana natin na bilang mga anak niya na madurog ang puso niya kapag tayo magkakasala. Verse 14, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaang iyon, kaya siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga-roon at siya'y pinagtrabaho sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil wala na namang mabigay sa kanya ng pagkain, noong una, dami niya marami siyang pera, so marami siyang kaibigan. Nung wala na siyang pera, wala na siyang makain, walang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Nang maubos ko ito, minsan po ang sarap pumasok sa kasalanan. Hindi pala minsan, hindi po, walang gagawa ng kasalanan kung hindi ito masarap. Walang gagawa ng kasalanan kung hindi ito kaakit-akit. Kaya po tayo, kaya maganda yung, kaya si Eva nakain ng bunga dahil kaakit-akit mukhang masarap. Sabihin mo hindi mukhang masarap na hindi niya iintindihin yun, pero lahat po ng kasalanan mukhang masarap gawin. Pero verse 14 nang maubos na ito, may hangganan niya. May hangganan ang pangako sa iyo ng kasalanan. At ang mangyayari dito, ang ending mo, magiging sa halos kainin na niya ang pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Papangakuan ka ng sarap ng kasalanan, matatapos ito, at makikita mo ang sarili mo mag-isa sa isang madilim na lugar at hirap na hirap. Lahat po ng kasalanan, ang dulot ay kamatayan. Ang image po ng isang tao na nandun sa kasalanan ito, ganito po ang istura ng isang tao na nagpadala sa kasalanan. Wala na siyang makain. Galing siya sa marangyang buhay. Mayaman po siya, hindi siya normal na tao. Galing po siya sa isa sa pinakamayaman dito po sa karakter na ito. Pero ito ang ending ng taong pinili ang kasalanan.
2 Peter, pinapangako nila ang kalayaan, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang dumataig sa kanya. Ayan po ang kasalanan. Verse 20, sapagkat kung nakatakas ka na sa kasamaan ng sanlibutan, ang mga taong kumilala kay Jesucristo, ngunit muli kang maakit sa dating masamang gawain at tuluyan kang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Kung ikaw daw po ay nakakilala na sa ating Panginoon at bumalik ka sa kasalanan, ang magiging kalagayan daw po ay masahol pa sa dati. At ganoon nga po ang nangyari dito sa ating alibughang anak, sa rebellious sa natin. Pero ang pinakamaganda dito sa ating kwento, hindi po doon nag-end. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sabi niya sa sarili niya, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay na sa gutom. Yun po ang maganda na pag-isip-isip niya. Meron po siyang kasalanan, nalugmok siya sa kasalanan, pero nagkaroon ng pagkakataon na naisip-isip niya, lahat pala ng pinangako sa akin ng kasalanan, hindi totoo. Napakaganda pala ng buhay ko sa ama. Yung amang sinaktan ko, yung pala yung masarap na buhay, yung pala yung magandang buhay, iniwan ko para dito sa pangako ng kasalanan sa akin. Tapos matapos, akala ko lahat ito, baka ilang taon lang yan, 2 taon, 3 taon, bilis ng pera eh. Mabilis ko na ubus ang kanyang kayamanan. Pero napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Sabi niya, babalik ako. Babalik ako sa aking ama. Yung po ang pinakamaganda dito. Gaano man kalayo yung tinakubo mo sa kasalanan, meron kang babalikan. Hindi po magsasara ang pinto ng ating Panginoon. Kahit gaano mang kalayo, ito po ang ating rebellious sa napakatindi na nung ginawa niyang kasalanan, na sa ibang magulang katanggap-tanggap na itakwil siya bilang anak. Pero tingnan natin yung pangalawang karakter, the forgiving father. Ito po yung verse, title natin ngayon. Ito po ay the forgiving father. Tingnan natin, sino nga ba itong forgiving father niya? Verse 18, babalik ako sa aking ama, sabi ng bunso. Sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Buti at kinilala niya na hindi lang po ako sa inyo, nagkasala kundi pati sa Diyos. Hindi po karapat-dapat akong tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isang inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Gaano man po muli kalayo. Kuwari, napakalayo mo natagal ng sister, yung huling church ko, 2010, 2025 na eh. Makakabalik pa ba ako? Oo. Makakabalik ka pa. Pero sister, hindi mo alam yung mga kasalanan ginawa ko, makakabalik pa ba ako? Oo, makakabalik ka pa. Pero sister, ang lalak talaga ng ginawa ko sa Diyos, sa pamilya ko, sa asawa ko, sa mga anak ko, makakabalik pa ba ako? Oo, makakabalik ka pa. Gano'n man kalayo, gano'n man kalala, at kung durog na durog man ang puso ng ating Ama sa ginawa mo, nagpakalayo ka man, may babalikan ka pa din. Ito po ang talinghaga ng alibughang anak. Wala po dito magsasalita na hindi, sister, pasensya na, wala na, okay, at nasa kasalanan ka na eh. Panindigan mo na yan hanggang kamatayan, hindi po. Ang talinghaga po ng alibughang anak, ito po ang storya. Nagpakalayo ka man, may babalikan ka pa din. Nandun ang iyong ama magpapatawad sa iyo. Kaya po yung mga yung mga nagsasabi na, sister, saan na ako magpabalik kay Lord eh? Pag inayos ko na yung sarili ko. Magulo kasi yung buhay ko, sister. Hindi okay bumalik sa Diyos. Pag okay na ako, pero dito po sa talinghaga ng alibughang anak, mapapatunayan natin kapag lubog na lubog ka sa kasalanan, pag napakarami mong kapalpakan, yung po ang tamang oras na bumalik sa Diyos. Hindi po, kasi yung alingan yung ganong linya na sa kana, sister, pag naayos ko na ang sarili ko. Kasi yung alingan yun ni Satan na binubulong sa iyo. Dahil ayaw niyong bumalik ka. Dahil sabi dito sa ng ating Panginoong Jesus sa kanyang talinghaga, kung merong tamang oras na bumalik sa Diyos, ngayon, gaano man kadumi ang ginawa mo, gaano ka makapalpak ngayon, gaano man kadami ang kasalanan mo, ito po ang tama at perfect na oras na bumalik sa Ama. Dahil meron po tayong tinatawag na grace. At ang grace, kayang-kaya po pagkatawaran, bigyan ng kapatawaran ang anuman pong kasalanan.
Ang rebellious son po natin, yung bunso pong anak, ang alibughang anak, ginawa ng pinakamalalang magagawa sa isang ama. Pero napagpasyahan niyang bumalik. Verse 20, malayo pa. Siguro, itsura na nito, ang pangit na eh. Kasi hirap na siya, di ba? Siguro, napakadumi. Mabaho. Siguro, nung nandun pa siya sa ama, postura, kasi mayaman eh. Pogi-pogi, bango-bango. Eto, pauwi na siya, napakabaho niya na. Marumi na siya, payat na payat, pero malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Dito po, malayo pa natanaw na siya. Malayo pa natanaw na siya. Naniniwala po ako na nung araw na umalis ang alibughang anak, wala pong araw na hindi nag-antay ang ama. Wala pong araw na walang oras na lumipas na hindi niya naisip, sana ngayon ang araw na bumalik na yung anak ko. Kaya nung nakita niya, malayo pa lang, natatanaw niya na, ayun na, dumating na yung araw. Natatanaw ko siya, ang layo-layo pa, 2 kanto pa. Kaya sabi ng ama, alam ko yun, kilala ko yun, yun ang anak ko, na araw-araw kong inaantay. Tuloy man ang buhay ko, nandito ako sa maganda kong bahay, pagkatapos ng isang nakakapagod ng araw, siya ang nasa isip ko, kailan pa babalik, anak? Kaya nung araw na nakita niya nung bumalik siya, na malayo pa, natanaw na siya ng kanyang ama. Malayo pa po, dahil sa matinding awa, sinalubong siya. Anong ginawa ng ama? Patakbo po siyang sinalubong. Hindi lang yung, ayan na, diba, pagdating dito, sasabihin ko sa kanya, ano sabi ko sa'yo? Tama ba yung ginawa mo? Hindi po. Malayo pa, patakbo na siyang sinalubong ng kanyang ama. Ito po ang itsura ng pagmamahal ng Diyos. Kung hindi mo ma-imagine ano ba ang itsura ng pagmamahal ng Diyos, ganito. Napakadumi mo, napakamakasalanan mo, pero oras na maisipan mong bumalik sa Panginoon, patakbo ka niyang sasalubungin. Hindi ka niya ikakaboy. Hindi ka niya sasabihin, ano sabi ko sa'yo? Sabi ko sa'yo yan eh. Di ba pinadala ko pa yung mga kasisten sa'yo para sabihin yun? Hindi po. Patakbo po siyang sinalubuyang po ang itsura ng pag-ibig na Diyos. Kung nais mong imagine sa isip mo, ano po ba ang isang puso puno ng pagmamahal? Ito po ang itsura. Ito po ang itsura ng isang puso puno ng pagmamahal. Sasalubungin ng isang taong nagkasala sa Kanya. At ito pong ginawa ng ating ama dito, patakbo. Siya po ay isang mayamang tao, prominente sa kanilang lugar. Maraming servant, maraming alipin. At pag mas mayaman ka, mas mahaba yung robes, yung damit. Naalala nyo kay Jake sa Joseph the Dreamer? Di ba siya yung paboritong anak? Siya yung may pinakamagandang damit. So dito, si ang ating ama, meron siyang mahaba at magandang damit. At bilang ama, na isang prominente sa kanilang lugar, hindi ka tanggap-tanggap na tumakbo ka. Bakit? Kasi pag tumakbo ka, dahil mahaba, iaangat mo yung damit mo. Makikita yung balat mo. Pag nakita yung balat mo, kahihiyan yun. Kasi ba't mo ipapakita? Kaya ka nga nagpayaman para maitago yan sa mga magagandang damit. Pero nung oras nakita niya ang kanyang anak, patakbo siya. Iangat na ito, kahit anong kahihiyan na makita nila ang balat ko, sasalubungin ko ang aking anak. Dahil wala akong pakialam sa iba, ang may pakialam ako yung sa nakikita kong anak ko. Napabalik. Ano bang ginawa? Niyakap siya. Hindi yung sinalubong kasi pinatukan. Hindi. Sinalubong siya at niyakap siya. Pag niyakap po tayo ng ating Panginoon, pagkatapos mong gumawa ng matinding kasalanan sa Kanya, matapos mong magpakalayo-layo ng ilang taon, napakasarap po sa pakiramdam na ikaw po ay yakapin ng ating Panginoon. Isa pa po, naniniwala din ako isang dahilan bakit po meron ditong binanggit na niyakap. Dahil po alam ng Panginoon na ang may mga pagkakataon na ang isang Kristiyanong nawala at bumalik, makakarinig siya ng mga panghuhusga at condemnation. Kaya oras na makita ka ng Panginoon, tatakbuhin ka niya at yayakapin ka niya at sasabihin, anak, huwag kang makinig sa kanila. Hindi ikaw huhusgahan. Poprotektahan kita sa kanilang lahat. Poprotektahan kita dahil anak kita, bago mo pa marinig lahat ng maririnig mo sa mga tao, nakayakap na sa iyo ang Panginoon. Nakaprotekta sa iyo ang Panginoon laban sa mga taong huhusgahan ka sa pagbabalik.
damit mo. Lahat ng kahihiyan mo, siya po ang kumuha. 22, ngunit tinawag ng ama ang kanyang alila, dali kunin ninyo ang pinakamagandang damit, bihisan niyo siya, suotan niyo siya ng singsing at ng sandalyas, katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magtiwang. Binigyan po siya ng pinakamagandang damit. Pinakamagandang damit. Sabi ko nga po, ang katauhan po noon ay nakabase sa damit. So kapag ang isang Kristiyano po na matagal na wala sa Diyos at siya'y bumalik, bibihisan po tayo ng pinakamagandang damit dahil naisabihin ng Panginoon natin sa atin, lahat ng sa akin ay sa iyo na ulit. Kinuha mo yung blessing sa akin noon, yung mana mo, bumalik ka, sa iyo na ulit lahat to. Lahat ng nasa akin ay sa iyo na ulit. Ang dignidad, ang karangalan, ibabalik ko sa iyo. Kung yung kasalanan, sinira ka, binigyan ka ng hiyan, binigyan ka ng paninira, dahil nasa kasalanan ka, bibihisan ulit kita. Magkakaroon ka muli ng dignidad, magkakaroon ka ulit ng karangalan bilang anak ko. Ano pang binigay sa kanya? Sinuotan siya ng singsing. Ang singsing po noong panahon na yun ay authority. So kapag ikaw po isang Kristiyano lumayo at bumalik, 100% bibigyan ka po muli ng authority ng ating Panginoon. Authority bilang anak niya. At sandalyas. Sa noong panahon na ito, nung kinikwento po ni Jesus, ang isang alipin walang karapatang magsandalyas. Nung pumalit siya, ano sabi niya, Ama, gawin mo na lang akong alipin. Pero sinuotan siya ng sandalyas eh. Hindi ka alipin. Anak kita. Nung pumalik po siya, binigyan muli siya ng kanyang ama ng pagkakakilanlan. At hindi bilang isang alipin, bilang isang anak. At ang 23, binigyan po, inatay po ang pinatabang guya at sila'y kumain at nagdiwang. Pinatabang guya po ay ibig sabihin celebration. Hindi po kung nakakatay ng pinatabang guya ng normal na okasyon lang. Kailangan po sobrang espesyal na okasyon na ito. Kasi hindi naman lahat ng guya papatabayin eh. May oras po para sa mga pinatabang guya at sabi ng ama, ito ang oras na iyon. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Lahat, sandalyas, magandang damit, singsing, pagyakap, pagtakbo, lahat po ibibigay ng Panginoon, mapatunayan lang sa iyo gano'ng kanya kamahal. Mapatunayan lang sa iyo na hindi totoo yung sabi ng kasalanan sa iyo, na hindi kita tatanggapin. Papatunayan ko sa iyo yun. Ibibigay ko muli sa iyo lahat. Maniwala ka lang na mahal kita. Na nawala ka sa akin ng maraming taon. Ginagawa ko nandun ka sa kasalanan, sa babae, sa bisyo, nagpapakasarap ka. Pero sa maraming taon na yun, maniwala ka, minamahal pa din kita nun. At inantay ko itong araw na to. Awit 103, ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gano'ng kalayo ang silangan sa kanluran, ganon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, ganon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Iyan po ang ating Amang nasa langit. Ayan po ang pag-ibig ng Ama na nasa langit para sa atin. Iyan po ang ating forgiving Father. Para po sa ikatlong karakter ng ating istorya, the religious brother. Di ba meron pang pangatlo eh? Tatlong silang pamilya. Para po sa ikatlo, the religious brother. Verse 28, nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama, pinakiusapan. Yung ama pa, lumapit sa kanya ng anak. Pasok ka sa loob. Nandito na yung kapatid mo. Pero verse 29, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon. Kailanman hindi kita sinuway. Ngunit minsan di niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aming mga kaibigan. Ito pong religious brother. Ito po yung mga kausap ni Jesus ng oras na yun. Ito po yung mga pariseyo. At ganito sila eh. Ang nire-representa nila. Sa labas, ganda ng buhay. Wow, lagi na sa church. Wow, ministry leader. Pero sa loob yung ugali bulok. Yung puso sira. Yan po yung
Halimbawa, ito po yung nire-representa ng religious brother, yung mga Pariseyo. Alam nila na may relasyon sila sa Diyos dahil marami kaming ginagawa para sa Diyos. Hindi kami tulad ng bunsong anak, nilustay lahat ng pera. Ako dito ako. Very good. Alam nila na hanggat nandito ako may ginagawa sa ating Panginoon, nasa akin ang favor ng Diyos. Nasa akin ang grace, nasa akin lahat ng pagpapala. Bakit? Dahil may ginagawa ako. May works ako. At ang mga Pariseyo ko, yung mga religious brother, yung mga ganito mag-isip, hindi nila kailanman maintindihan ng grace. Ang mga kaintindihan ng grace sa mga taong alam na kailangan nila ito. Hindi po nila, ayaw nga nila, kung tutusin, ayaw nila ng grace. Bakit may grace ba? Hindi ba pwedeng ano na lang to? Ano, record? Basta mas mabuti langit, hindi masyadong mabuti impyerno. Ayaw nila ng grace. Hindi nila tinatanggap ang gospel ng grace dahil ayaw nila mahalubilo sila sa mga makasalanan. Ayaw ng panganay, madikit siya huli sa kapatid niyang salbahe, sa kapatid niyang nagrebelde. Ito po yung religious brother at hinayaan ng kapatid niya na mapuno ng bitterness, ng galit yung puso niya, na wala na siya miski katiting na awak sa kapatid niya. Wala na siyang pakailan ng oras na to. Ang sarili lang niya iniisip niya na pinaglingkuran kita, tapos ito bumalik, wala ka na bilang pakialam sa akin, siya pinagpatay mo pa ng luya. Ngayon, ang nangyari dito, hindi po siya pumasok sa kanyang sa kanilang tahanan. Kapag ikaw po ay isang Pariseyo, meron kang pusong Pariseyo, mas gugustuhin ko na lang maging mag-isa at miserable kaysa makihalubilo sa mga ganyang tao. Dito lang ako. Pero kung titignan po natin mga kapatid, kung si Jesus po, na hari natin, hari ng buong mundo, tagapaglikha natin, tinanggap ang alibughang anak. Sino ka para hindi tumanggap ng ating nawawalang kapatid? Sino po tayo para husgahan ang mga taong nagkamali? Sino po tayo para sabihan, manghusga at magbigay ng condemnation sa mga taong naligaw at nawala sa presensya ng ating Panginoon? Dahil ang ating Diyos po ay tulad po ng isang shepherd, isang pastol. Sa kwento ng lost sheep, hinanap niya. Yung tulad ng isang babae na nawala ng pilak, hinanap po niya. At ngayon po, ito po yung alibughang anak. Nawala po ang anak niya, nagkasala sa kanya. Pero nung nakita niya, kanyang tinanggap muli. Kaya po wala po hindi gagawin ng ating Panginoon para po sa atin. Kung ang Panginoon natin gano'n ang puso, sino po tayo para manlaman? Sino po tayo para sabihin na, ay hindi, pastor. Bakit mo aanin yan, pastor? Di ba ano yan? Makasalanan yan, pastor? Alam ko, ganito pa yan eh. Bakit mo tatanggapin yan sa simbahan? Ba't mo papatayuin ulit? Alam ko, maraming ginawa yan eh. Ganito yan eh. Saka sabi yung kapitbahay namin, ganito yan. Lagi yan nababarangay. Lagi yan napapaaway. Pero kung ang ating Diyos sa langit ay tinanggap siya, patakbong tinanggap, sino po tayo para hindi po sila tanggapin bilang mga kapatid natin? Kasarhan ko po dito, tulad nga po ng ating Panginoon, ng ating forgiving Father, tinanggap po niya ang kanyang alibughang anak, rebellious son. Dahil dito, Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Ngayong bagong taon, ngayong 2025, gusto ko ipaalala sa ating lahat na meron po tayong amang sa langit na magmamahal sa inyo ng higit sa inaakala ninyo. Pwedeng 2024, malayo ka sa Diyos. Pwede 2024, nandun ka sa kasalanan. Pwede po nung nakaraan mo, baka na yung oras na ito, nandito ka lang nakaupo pero ang puso mo, alam mo malayo ako sa Diyos. Alam ko, malayo ang puso ko sa Diyos ngayong oras na ito, sister. Alam ko ngayon ay hindi ako tulad noon. Nang init ko sa Kanya. Alam ko may ginawa akong mali. Alam ko may ginawa akong kasalanan. Alam ko man o alam man ng iba, pero alam mo sa sarili mo na lumayo ka sa Panginoon tulad ng alibughang anak.
Pero ngayon, gusto ko paalala sa inyo ang pinakamagandang talinghaga sa ating Bible. Na malayo ka pa lang sa pintuan, oras na magpasya kang bumalik, sasalubungin at sasalubungin po tayo ng ating Amang nasa langit. Alam ko makapangyarihan ng Diyos. Alam mo yun, alam natin lahat, walang hindi kayang gawin ng Diyos. Pero gusto ko kayong paalalahanan ng karakter ng Diyos. Hindi lang po siya makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya rin po yung Ama na gagawin lahat para sa kanyang anak. Hindi po tayo muli masasabihan na fatherless generation. Dahil ang Panginoon, oras na bumalik ka, oras na mayakap kang muli, ang sasabihin lang sa iyo, anak, hindi natin pag-uusapan yung pagkakamali mo. Hindi natin pag-uusapan lahat ng pagkukulang mo sa akin. Dahil inantay ko lang ang oras na ito, inantay kong bumalik ka, dahil gusto ko ipaalala sa iyo na mahal kita. At inantay ko na mayakap kang muli. Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? So ang sarili niyang anak, hindi niya pinagkait. Sa halip binigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya bibigay sa atin ang lahat ng bagay. Yung Panginoon ko, mahal ka dahil mahal ka niya. Hindi dahil sa nagawa mo. Sister, sobrang lala ng nagawa kong mali. Sobrang layo ko na sa Panginoon. Pero ito ang katotohanan, mahal ka pa rin ng Diyos. Oras na bumalik ka, oras na maglakad po tayo muli pabalik ng ating Panginoon. Ano ba ng estado natin? Gusto ko malaman nyo na mahal ka ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. Hindi dahil sa anuman ang nagawa mo laban sa Kanya. Wala po tayo kailanman magagawa na makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal na yun. Wala po. Hamunin niyo ang Diyos. Sino mang tao, napakalala, napakasama, napakasuklam-suklam ng ginawa. Maniwala ka kapatid, ang pagmamahal ng Diyos mas matindi pa rin sa ginawa natin kasalanan. Wala po makapaghihiwalay sa atin ang rebellious son, pinakamalalang pagkakasala na laban sa kanyang ama. Pero nakita siya ng kanyang ama, natanaw siya, tinakbo at niyakap. Huwag po tayo maniniwala sa kalaban. Huwag po tayo maniniwala kay Satan na hindi ka tatanggapin ng Diyos katapos ng ginawa mo. Kasi nung alingan ni Satan ang mga salitang iyon na masyado kang marumi para ayusin pa ang buhay mo ngayon. Bakit ngayon pa? Tayo mo lang nagawang mali. Tama kapatid, ngayon dapat kang bumalik. Ngayon po tayo dapat bumalik sa presensya ng ating Panginoon na palayo ka man. Baka ngayong taon, lalong itong nakaraang taon, baka maraming taon na tayo'y nasa kasalanan at napakalayo na sa Diyos. Pero ngayong oras na to, kung nais mong bumalik, kapatid, bumalik ka. Kung nais mong muling maranasan ang pagmamahal ng ating Ama, mararanasan mo ito dahil tulad ng alibughang anak, sabi niya, babalik ako. Uuwi ako. Dahil nandun ang ama ko. Wala na po ako sa kasalanan. Ayoko na sa kasalanan. Oras na bumalik tayo. Oras na talikuran natin, kapatid. Ang ating Ama na sa langit ay sasalubungin tayo. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay na wala, ngunit muling natagpuan. At siya po ay magtitiwang. Yan lamang po. Maraming salamat po. Happy New Year.